Magandang araw sa bawat isa. Ang masaganang biyaya at kapayapaan ng Panginoon ang sumainyong lahat. Ang buhay ay napakaraming sangkap na maaaring magdala ng mga kapighatian. Yan ay alam nating lahat dahil yan ay bahagi na ng ating mga karanasan. Napakarami ng maaaring mangyari o maganap na maaaring magbunga ng kapighatian. Pag pinag-usapan ng kapighatian, iba't iba ang maaaring anyo nito. Maaaring kalungkutan, maaaring kabagabagan, o maaaring kahirapan. Sa kabila ng gusto nating lahat na maiwasan ito, at maaari tayong gumawa ng iba't ibang mga pamamaraan upang ito ay maiwasan, hindi naman ito lubusang maaaring matakasan. Ito'y likas na sangkap ng pagiging tao at pamumuhay sa mundong ito. Ang mga tinatawag na kapighatian ay dumarating sa atin sa iba't ibang mga kapanahunan at sa iba't ibang mga anyo. Kung minsan ito ay kawalan lamang ng isang maliit na bagay o pagmimiyari. Kung minsan ito ay maaaring kasiraan ng isang malaking bagay o pagmimiyari. Maaaring ito ay may kinalaman sa ating mga kabuhayan, sa ating mga pananalapi. Kung minsan ito ay may kinalaman sa ating mga kalusugan o kalakasan. At kung minsan ito ay mismong naglalagay sa peligro sa ating mga buhay. Hindi maaaring masukat talaga ang kapighatian dahil ang isang karanasan ng isang tao ay maaaring sabihin niyang napakabigat, pero sa iba ay hindi naman ganoon sa kanyang palagay ang bigat nito. At hindi kailangang ito ay ating ipaghambing, pero merong isang bagay na maaaring magdala ng pagpapantay-pantay. Sufferings can never be compared with one another. They are perceived differently by different people. Yung napakabigat para siyang sa isang tao ay tinuturing na magaan lang ng iba. At kung sa kabilang dako, yung itinuturing ng iba na magaan ay parang napakabigat na sa atin. So, ito ay maaaring dumating ng biglaan. Ito ay maaaring magkaroon ng palatandaan. Ito ay maaaring manatili ng maiksing panahon lang. Maaari din namang ito ay pangmatagalan. Actually, ito ay nangyayari araw-araw sa iba't ibang dako, sa iba't ibang mga tao. Kung minsan hindi natin napapansin kapag hindi tayo yung mismong nakalagay doon sa sitwasyon ng pighati o kahirapan. Ito ay nagiging parang realidad lang kapag tayo na ang inaabutan o tinatamaan. Napakaraming nangyayari sa iba't ibang mga dako na hindi naman natin alam at hindi nararamdaman. Pero sa ibang mga tao, kung saan ito nangyayari, napakabigat. Sa panahon natin ngayon ay parang may pagkakahawig. Parang meron tayo lahat na realization ng hirap dahil yung pinagdaraanan natin ay halos nararanasan ng higit na karamihan sa mga tao sa buong mundo. Kaya nga yung pangkasalukuyang sitwasyon, yung tinatawag nilang pandemic, ay tinawag nilang ganoon dahil napakalawak ng naaabot, nasasaklaw at naaapektuhan nito. Gayunpaman, hindi rin naman pare-pareho yung ramdam ng iba't ibang mga tao dito. Ano ngayon ang pwede kaya na pwedeng masabi nating mapanghawakan ng isang tao upang sa ganon, sa mga oras ng ganitong pangyayari ay meron tayong maituring na pangsanggalang. Sa araw na ito, aking tatalakayin ang isang paksa na binigyan ko ng pamagat na ang pinakasimpleng katotohanan na dapat malaman para sa mga panahon ng kapighatian.
Kapag sinabi kong simple ang isang bagay, hindi ibig sabihin na madali o magaan ang lahat. Pag sinabi kong simple, ito ay hindi mahirap unawain. At ito ay posible na magkaroon ng kaganapan. So when I use the word simple, it does not mean that it is not so important or it is not so useful. Pero ang ibig sabihin nun, it is something that can be easily grasped and understood. And it is very possible. So, para ating maintindihan ito, aking babasahin ang isa sa mga bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa kanyang ikalawang sulat. The second letter of Paul to the Corinthians, babasahin ko yung unang kabanata, yung unang 11 talata. At ito ang sinasabi. Babasahin ko muna ito sa kanyang pagkakasalin sa popular na saling Tagalog, yung Magandang Balita Biblia. Pagkatapos, dahil hindi naman ganun kahaba, ay babasahin ko ito sa kanyang pagkakasalin sa English, sa International Version. Ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, unang kabanata, unang 11 talata, mula kay Pablo na isang apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa ating kapatid na si Timoteo, para sa iglesia ng Diyos sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Sumayin niyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Kung naghihirap man kami, ito'y para sa ikaaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag naaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang inyong matiis ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam namin kung paanong kahati kayo sa aming kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo na ang mga kapighatiang dinanas namin sa Asya, napakabigat ng aming dinanas. Ano pat akala namin, mamamatay na kami. Para kaming hinatulan ng kamatayan. Subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas sa tulong ng inyong mga panalangin. Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Ngayon ay babasahin ko ito sa kanyang pagkakasalin sa English sa International Version. 2 Corinthians chapter 1 verse 1 up to verse 11. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy, our brother, to the church of God in Corinth, together with all the saints throughout Achaia. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our trouble, so that we may comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. For just as the sufferings of Christ flow over into our lives, so also through Christ our comfort overflows. If we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which produces in you patient endurance of the same sufferings we suffer.
And our hope for you is firm, because we know that just as you share in our suffering, so also you share in our comfort. We do not want you to be uninformed, brothers, about the hardships we suffered in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired even of life. Indeed, in our hearts we felt the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves, but on God, who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us. On Him we have set our hope, and He will continue to deliver us as you help us by your prayers. Then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many. Ang pinakasimpleng katotohanan na dapat malaman para sa mga panahon ng kapighatian. Isang katotohanan pero isang bugkos kung maituturing. This is a very simple truth with such a profound or deep implication and power. Ito ay isang simpleng katotohanan, ngunit malalim ang kanyang implikasyon at kapangyarihan, hindi lang para sa pangkasalukuyang oras na ito at panahong ito ay dumaranas ng mahirap at matinding kapighatian, kundi kahit yung may kagaanan ngayon pero maaari namang madatnan din ng kapighatian, o kaya yung dumaan na para mas maunawaan pa ang kanilang mga pinagdaanan. We will always need this truth because as I mentioned a while ago, sufferings are integral parts of our human lives. Natural na at likas na sangkap ng ating mga buhay. Hindi natin lubusang matatakasan at hindi natin lubusang maiiwasan. Kaya nga mahirap itong sukatin at hindi natin kailangang sukatin. Each situation is different. Iba-iba ang sitwasyon ng bawat isa. Kahit kuminsan, kagaya natin, yung tinatawag na dinaraanan natin, pare-pareho tayong apektado ng pandemic na tinatawag. Pero hindi rin pare-pareho yung sukat ng ating mga hirap at pigati na pinagdaraanan. The circumstances surrounding our situations are different. We should not spend much time figuring out which is more difficult. Hindi kailangan na sukatin natin kung sino yung mas nabibigatan at mas nahihirapan. Kagaya ng nasabi ko, hindi naman paligsahan. Ito yung hindi naman natin dapat gawing parang tagisan o paligsahan na para bagang kapag mas mahirap, mabigat ang yung pinagdaraanan, ikaw ang panalo. Ang totoo, ikaw ang lilitaw na mas talo o lugi. We should dwell more on that which is sure and certain. Kailangan mas panatiliin natin ang ating mga pagtotoong pansin doon sa higit na tiyak, yung may kasiguraduhan. This will serve as the equalizer. Ito yung magpapaging pantay-pantay. At ano man ang sukat na pinagdaraanan nating hirap at pigati, merong matatawag na pangtapat, okay, panglakip, upang sa ganon tayo ay maginhawaan. Yan ang ating pag-uusapan. Ano ba ito? Ano ba yung pinakasimpleng katotohanan na dapat malaman para sa mga panahon ng kapigatian? Here is that thing that will see us through. It's not just a thing. Okay? I would rather say, here is the one that will see us through. At babasahin ko muli yung nakasulat dito sa 2 Korinto, unang kabanata, talatang 3 at 4. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian
upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Again, I would like to read it in the English translation, 2 Corinthians chapter 1 verses 3 and 4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we may comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Hindi ba marinig mo lang nagkakaroon ka na ng kagaadan at kaaliwan? Ito yung aking nais talakayin, ang simpleng katotohanan na dapat malaman para sa kapanahunan ng kabigatian. Ano yun? I said it is simple truth, but it is actually a bundle of truth. Ano yun? There is a God. Merong Diyos. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo na pinaglalagakan niya ng papuri at pinaglalagakan ng panalangin at hinihingan na lapitan ng kanyang mga sinusulatan upang purihin din naman at hainan ng panalangin. Merong Diyos. This is the simple truth that we need to know. Napakapalad natin dahil una, ang Diyos na ito ay nagpahayag upang sa ganon, malaman nating siya ay nandiriyan. God Himself made the way. He revealed the truth so that we may know that He is God and He is there. Kaya nga taglay natin ngayon ang tinatawag na salita ng Diyos dahil ito'y kapahayagan ng Diyos at kanyang minarapat na ito ay maitala upang sa ganon ang lahat ng tao sa lahat ng kapanahunan ay magkaroon ng kaalaman na siya ay nandiriyan. There is a God. And how blessed are we for having Him as our God. Ang kasulatan din ang nagsabi na ang Diyos na ito ang siyang nagsugo ng kanyang bugtong na anak, si Jesucristo, upang sino mang manalig sa Kanya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. At dito rin sinabi na sa kanila na naglagay ng pananalig sa Kanya, kay Kristo Jesus, binigyan ng karapatan upang mga tawag na anak ng Diyos. Kaya nga dito ang sabi ni Apostol Pablo sa 3 talata, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng kaaliwan. The Father of compassion and the God of all comfort. Sabi ko, ito isang katotohanan, ngunit isa rin itong kumpol ng katotohanan. Dahil ito'y patukol sa Diyos at sa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. There is a God. At sino ang Diyos na ito? Ito yung Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ito yung Diyos na kadahilanan kung bakit nandirito tayo at ang lahat ng bagay na ating nasasaksihan at ang lahat ng bagay na ating nararanasan. Siya yung lumalang ng langit at lupa, maging ng sangkatauhan. Sa makatwid, siya ang Diyos na nagkakaloob ng buhay. Na siya ring Diyos na may kapangyarihan sa buhay, maging sa kamatayan. There is a God. A God who revealed Himself so that we may know He is there. And we may know that we can relate to Him. Siya ang Diyos na nagbigay ng kaparaanan upang siya ay hindi lang natin maging Diyos, kundi maging ating Ama. At ang Diyos na ito, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Siya ang Diyos na nagkaloob ng buhay. Siya ang kadahilanan kung bakit meron tayong taglay na buhay.
Sa makatwid, ang ibig sabihin, siya ang Diyos na may kapangyarihan sa buhay at maging sa kamatayan. Ang sabi dito, sa talatang 9, sa paglalad ni Apostol Pablo ng kanyang naging karanasan na halos maramdaman niya na dumating na ang hangganan ng kanyang buhay, na dumating na ang sentensya ng kamatayan sa kanyang nagdaang karanasan. Ang sabi niya sa talatang 9, para kaming hinatulan ng kamatayan. Subalit nangyari yon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Sa makatwid, ang Diyos na ito na tinutukoy ni Apostol Pablo, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, nagkaloob ng buhay, may kapangyarihan sa buhay, siya rin ang may kapangyarihan sa kamatayan. At ano ang karagdagan pa dito? Nung kanyang sabihin na purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus, ano ang kanyang paglalarawan sa Diyos? Ang kanyang paglalarawan, ang mahabaging Ama. Siya ay Diyos na merong habag, merong pagmamalasakit, merong pagpapahalaga. So therefore, what can we learn about this God? He is our Creator. He is in control. He is caring and concerned. Hindi siya isang parang napakalayong Diyos at walang kapangyarihang Diyos at walang pakialam na Diyos. Siya ang Diyos na may malasakit. Kaya nga ang tawag ng apostol sa kanya, ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. The God of all comfort. Alam nyo, ito yung kailangan ng maraming mga tao ngayon. Makaramdam sila ng kagaanan at kaaliwan. Kahit sino naman kapag nabibigatan, naghahanap siya ng makapagbibigay ng kagaanan at kaaliwan sa kanyang pinagdaraan ng kabigatan. Kaya nga maging sa normal na sitwasyon ng buhay ng mga tao, yung hindi man parang nararamdaman na matinding hirap at pigati ng maraming mga tao, naghahanap pa rin sila ng kaaliwan. Kaya nga sa mga palabas napaka mabenta ng mga tinatawag na palabas na nakapagbibigay kaaliwan. Yung tinatawag na ng marami, yung sa natural ay entertainment. I guess one of the most lucrative forms of businesses is the business of entertainment. Kaya nga, ang mga tao lungkot na lungkot kapag nawalan sila ng mga tinatawag na sources of entertainment. Pero hindi lang entertainment ang pinagkakaloob ng Panginoon. Ang pinagkakaloob niya, comfort. Because He is the God of all comfort. Ang ibig sabihin, ang kaaliwang ito at ang kagaanang ito ang pinangtatapat ng Diyos kahit sa anumang uri at sa anumang bigat ng pasanin, ng hirap, ng pasakit na maaring pagdaanan ng kahit sinong tao. Kaya nga sabi ko, we will waste our time trying to quantify or measure the sufferings that we go through, because we will just try to compete with each other as to who suffers more or who suffers most. That should not be the case. We should be more focused and dwell on that which will relieve us of any of these sufferings, no matter what form or what degree it is. Kaya nga sinabi ko, this is the equalizer. This is the simple truth that we need to know so that we can face times of trials and difficulties, times of sorrow, times of sadness, times of suffering. And this truth is, there is a God, merong Diyos. The God who created the heavens and the earth, the God who gave us life, the God who is creator, therefore He is in control, even of life and death, and the God who cares and is concerned. Kaya nga sabi ni Peter, cast your cares on Him, for He cares for you. Etong kagandahan,
Siya ang gumawa ng kaparaanan upang sa ganon tayo ay magkaroon ng oportunidad na maging kanyang mga anak. Siya ang gumawa ng kaparaanan upang sa ganon magkaroon tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. At kung tayo ay kumilala sa Kanya, ayon sa Kanyang tunay na pagka-Diyos, kinilala natin siya ayon sa Kanyang pagpapakilala sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Panginoong Jesucristo. Ito yung ating mga katiyakan. He will always provide the comfort that we need in any and every kind of difficulty in life. What are all the comfort that He comforts us with? Ang pagkakasali niya sa English ay maganda kasi na pagkakasalin, maging ito ay napakagandang pakinggan. Ang sabi kasi niya dito, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort," lahat ng kaaliwan, "who comforts us in all our troubles." Inaaliw tayo sa lahat ng ating mga hirap, so that we can comfort those in any trouble with the comfort that we ourselves have received from God. Ang sabi dito, He is the God of all comfort. Enough to sustain us in all troubles. Lahat ang sinabi niya. Ano yung tinatawag ditong all comfort? Una sa lahat, the comfort of His presence. Yung kaaliwan ng Kanyang mismong presensya. Kasi siya yung Diyos na nagsabing, "Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man lang. I will never leave you nor forsake you." Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, bago siya lumisan, isa sa mga binigyan niya ng diin na iniwan ng tagubilin sa kanyang mga tagasunod, "I will be with you always till the end of the age." He is the God who is actually with us. At kung kinilala natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, He is the God who is within us. Siya yung Diyos na tumatahan sa atin. Kahit saan tayo naroroon, siya ay naroroon din. Maraming mga tao na may magandang loob, madalas mga kaibigan at mga kamag-anakan, miyembro ng pamilya, ang palaging nagsasabi sa atin bilang pagbibigay ng katiyakan, "Nandito lang ako." Many friends and people usually say to give us comfort, to give us a sense of assurance that I'm here. Ang ibig nilang sabihin, pag may kailangan ka, nandito ako. Pero ang problema, nandito sila, pero hindi sa lahat ng kapanahunan. Dahil meron din namang hangganan ang kanilang mga buhay, kagaya ng lahat ng tao, kagaya natin. At maaaring kahit nandito sila, maaaring merong limitasyon o sukat ang kanilang kakayanan. Ngunit ang Diyos ang maaaring magsabi lang ng nandito siya ng panghabang panahon. Only God can absolutely make such a claim. Nandito lang ako. Because He is the eternal God. The God of yesterday, the God of today, and the God of forever. He does not change. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo dito, sa verse 10, "Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas." Iniligtas, iniligtas,
ililigtas. That is His assurance. Why? Because God is always present. This is one of those comforts. The comfort of His very presence. Ano pa? The comfort of His promises. Ang kaaliwan na dala ng kanyang mga pangako. Ang mismong kanyang mga salita. Ang kanyang mga binitawang mga pangako na tiyak niyang tutuparin. Dahil siya'y tapat, siya'y may kapangyarihan, at siya ang gagawa ng lahat ng kanyang mga sinabi. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, eto ang aking katiyakan. This is my confidence. Doon sa Philippians chapter 1 verse 6. He who began this good work in you will bring it to completion until the day of Christ Jesus. We have the comfort of His promises. Siya ang nagbibigay sa atin ng pag-asa sa pamamagitan ng pangako niya dahil alam nating tapat siya sa kanyang mga pangako. Sufferings are temporary. But the eternal glory that awaits us is real. Etong sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto o sa mga taga-Roma doon sa 8 kabanata, talatang 18. Ang sabi niya, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi may hahambing sa kalwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Meron mang pagtitiis ngayon, pero ito ay papalitan at sasapawan ng kalwalhatian. At ang kanyang binigay na katiyakan ay nandirito rin sa kabanatang ito. Yung binasa ko ay Roma 8 kabanata, talatang 18. Dito rin makikita yung talatang 28 na nagsasabing, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. For we know that in all things, God works for the good of those who love Him, those who are called according to His purpose. Ito rin ang sinabi ni Pedro sa kanyang unang sulat. Nais kong bigyan natin ng pansin ang unang kabanata, talatang 3 hanggang talatang 5. Ang sabi ni Apostle Peter sa mga sinusulatan niya na kumikilala sa Diyos, nananalig sa Kanya sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Unang Pedro, unang kabanata, talatang 3, pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, because He is the Father of all compassion. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan, at itong nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang yan na ihahayag sa katapusan ng panahon. What are the comforts that He comfort us with? Being the God of all comfort. Yung una, the comfort of His very presence. Yung presensya niya. Kasama natin siya sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa anumang ating pinagdaraanan. At siya ay nagmamalasakit. The second one is the comfort of His promises, His very words. Ang mga binitawan niyang mga pangako na tiyak niyang tutuparin. Kaya nga, ito ang nagbibigay ng kaaliwan sa atin kahit na tayo dumaranas ng kapigatian. At ito rin ang maaari nating iabot, ihain bilang kaaliwan sa ating mga kapwa kung sila'y dumaraan sa kapigatian. Dahil yan ang layunin ng Panginoon na dadalhin tayo doon sa 3
uri ng kaaliwan. What is this comfort? Next to the comfort of His presence, the comfort of His promises, we have the comfort of His people. Ang kaaliwang dala ng kanyang mga lingkod o hinirang. Ang Diyos ay gumagamit ng mga tao upang sa ganon magdala ng kaaliwan sa kanilang mga kapwa-tao. Siya mismo ay nagdadala ng diretsahang kaaliwan sa maraming mga tao. Pero, sangkap din nun ang paggamit niya ng tao. His very presence is with us. His promises are with us. But He also comforts us through others. Kaya nga ito yung sinabi ni Apostle Paul sa verse 4. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis, so that we can comfort those who go through the same troubles that we have gone through. Gumagamit siya ng ating mga kapwa, mahal sa buhay, kakilala, kapatid sa pananampalataya, upang sa ganon, maaabutan niya tayo ng kaaliwan. Kung minsan nga yung makita mo lang ang iyong kaibigan o mahal sa buhay, kapag ikaw ay dumaranas ng mga mahihirap na karanasan, ay nakapagbibigay sa iyo ng kaaliwan, kagaanan. Ito yung sinasabi kong pinakasimpleng katotohanan na dapat malaman. Nawa ito ay huwag nating makalimutan na merong isang Diyos na sa lahat ng panahon ay nakamasid sa kanyang mga nilalang. Merong pagmamahal, merong pagmamalasakit, merong habag. Gumagawa ng lahat ng kaparaanan upang sila ay maabot. Hindi lang upang sila ay mabigyan ng panandaliang kaaliwan at kagaanan sa mga kapigatian na kanilang pinagdaraanan, ngunit upang sila ay hainan ng isang paanyaya tungo doon sa buhay na walang hanggan. Ganito kadakila ang Diyos na ito. The God of all comfort, the Father of compassion. In His great mercy and compassion, He sent His only begotten Son, Jesus Christ, so that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. And in believing in Him, we have the assurance that He will see us through this life until we get to eternity. Nawa sa oras ng kapanahon ng pinagdaraanan ang kapigatian, ang una nating gawin ay dumulog tayo sa Kanya. Magbigay ng papuri at pasalamat dahil Siya ay palaging nakaantabay. Dumulog tayo sa Kanya, dumalangin at humingi para sa ating mga pangangailangan. At tayo ay lubusang magtiwala na alam nating Siya ay mabuting Diyos, na gagawin Niya kung ano ang mabuti at tama, na Siyang makapagbibigay sa atin ang kaginhawaan habang hinihintay natin ang mga bagay na Kanyang gagawing mabuti sa ating mga buhay. May we feel His presence. May we be enlightened and strengthened by His words, His promises, because He is faithful. May we be warmed by the presence of people around us who are used by God to comfort us and make life easier. And may we be able also to extend the same to others. Nawa ang pinakasimpleng katotohanan ito ay tumimo sa ating mga puso at kaisipan upang sa anumang kalalagayan at sa anumang kapanahonan tayo ay magkaroon ng kaaliwan. We have a God, the Father of compassion and mercy, and the God of all comfort. May He bless us at all times, and may we remember
that He is faithful. Tayo magpasalamat. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa binibigay mo sa amin na katiyakan. Dahil alam namin may katiyakan na maaari kaming dumaan sa iba't ibang karanasan na maaaring magdala ng kapigatian, tinapatan mo ng katiyakan ng iyong kaaliwan, Panginoon. Salamat po. Salamat at ikaw ang Diyos na palaging nakatuon ang paningin sa amin. At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng uri ng kaaliwan sa pamamagitan ng iyong presensya, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga pangako, at sa pamamagitan ng iyong mga taong inihahatid sa aming mga buhay. Upang sa ganon, kami magkaroon ng kagaanan at makayanan namin ang aming pinagdaraanan, makatawid dito at makasulong sa higit pang mabuting kalagayan hanggang sa kami makarating doon sa ipinangako mo na walang hanggan. At ito ang nakapagbibigay ng kasiyahan sa buhay, O Diyos. Salamat po aming Panginoon. Aliwin mo po ang mga nahahapis. At sa amin pong pagkaaliw, tulungan mo po kaming maging daluyan ng iyong kaaliwan sa aming mga kapwa. Sa lahat po ng ito, ibinabalik namin sa iyong lahat ng papuri, parangal at pagdakila sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang araw po. Ang biyaya at ang kapayapaan ng Diyos ang manatili sa ating lahat sa lahat ng kapanahonan.